Hi guys! Pag-uusapan ulit natin ang ating brain at ngayon i-review natin ang tatlong parte o tatlong divisyon ng ating utak. Maraming salamat pala sa nag-comment sa ating previous video pero sorry kasi late na pala akong nakasagot. Siguro nakapag-report na siya bago ko palang na-replyan. Disclaimer lang guys, nasa description ang link na basis natin. So start na natin guys ang 3 general regions ng ating brain. Basic lang tayo ha at pwede nyo i-review yung naunang na-upload about brain sa ating bahay. So ang brain natin ay nidi-divide ng tatlong region. Ito yung forebrain, also known as prosencephalone, midbrain or mesencephalone, and hindbrain or rhombencephalone. Dito muna tayo ngayon sa forebrain. Ang forebrain ay may dalawang subdivisions. Ito yung telencephalone at diencephalone. Sa telencephalone, dito natin makikita yung ating cerebral cortex o yung ating cerebrum. By the way, yung cerebral cortex is the outer layer that lies on the cerebrum. Ang cerebrum natin may dalawang hemisphere at sa bawat hemisphere na yun, nandun naman yung 4 na lobes natin. Yung review natin dyan about sa lobes ay nandun na sa mga naunang video na natin. Next naman na subdivision ng ating forebrain is yung ating diencephalone. Dito sa diencephalone, dito natin makikita yung thalamus, hypothalamus, pineal gland. Itong tatlong to ay kabilang sa ating limbic system pero huwag na natin pag-usapan yon, sa ibang topic naman yon. Si thalamus, ito yung nagre-relay ng motor and sensory signals sa ating cerebral cortex. Yung example ng sensory signal is pag halimbawa may nakita kang pagkain, isisend niya yun kay cerebral cortex kasi nagamit yung sensory signal, sense of sight. And then, pag kukunin mo na siya, it involves naman yung motor signal. Mag-send siya ulit ng signal kay cerebral cortex. Pero, sa prosesong yun, mabilisan yun na nangyayari sa atin. Next is yung ating hypothalamus, kung saan ang pinaka-function nito is yung tinatawag nating homeostasis. Ito yung stable state lang ng ating human body. Kumbaga, nasa normal range lang yung vital signs mo para maka-function well yung body system mo. Nag-a-act siya as a control center at nag-release ng hormones para ma-regulate yung blood pressure mo, yung body temperature, your heart rate, your mood, yung hunger, yung metabolism mo with the pituitary gland, sex drive, sleep, mga ganon. Ang pineal gland naman, isang maliit na endocrine gland na nagpo-produce ng hormone called melatonin. Ang hormone melatonin nakakatulong sa ating pagtulog. Pag less yung melatonin sa iyong katawan, meron kang struggle sa pagtulog. Pag tama naman yung pag-produce ng katawan mo ng melatonin, walang problema sa iyo pag oras na ng pagtulog, makakatulog ka na agad. At ang darkness ang nakaka-trigger para mag-produce ng mas marami pang melatonin. Samantalang ang light naman nakaka-decrease ng pag-produce ng ating melatonin. Kaya nga sabi nila sa panahon natin ngayon, mas mahirap ngayon makatulog yung mga tao super exposed sa mga gadgets, lalo na pag naka-off yung ilaw na at tapos nakakumot sila, nasa madilim silang paligid and then meron yung light na from the gadget, nakaka-block yun ng pag-produce ng hormone sa kanilang katawan kaya nahihirapan silang makatulog. So ang function ng forebrain natin based dun sa nireview natin na subdivision nito is yung sensory information, tumutulong ito sa reasoning and problem solving at nire-regulate nito yung autonomic, endocrine, and motor functions. Ngayon dito naman tayo kay midbrain or mesencephalone. Si midbrain, siya ay nagkukonect sa ating forebrain at saka sa ating hindbrain. From the name itself, nasa middle siya, midbrain. Siya yung may kinalaman sa pagpaprocess sa ating auditory and visual information at nire-regulate din niya yung ating movement. Sa ating midbrain, located yung ating oculomotor and trochleocranial nerves, kung saan yung dalawang nerves na to ang kumukontrol sa ating eye and eyelid movement. Dito rin located si cerebral aqueduct na nagko-connect sa 3rd and 4th cerebral ventricles. Yung iba pang component ng ating midbrain is yung ating tectum. Ito yung dorsal portion ng ating midbrain composed of superior and inferior colliculi. Itong mga colliculi na to involved sa visual and auditory reflexes. Superior colliculus, pinaprocess na yung visual signals and nire-relay niya kay occipital lobe.
Samantalang si inferior colliculus naman, pinaprocess niya yung auditory signals at nire-relay niya sa auditory cortex sa ating temporal lobe. Other component pa ng ating midbrain is si cerebral peduncle. Ito naman yung anterior portion ng ating midbrain. Structures ng ating cerebral peduncle include cross cerebri and yung ating tegmentum. Yung tegmentum is yung base ng ating midbrain. And yung last na component is yung ating substantia nigra. Ito ay tumutulong para makontrol yung ating voluntary movement at re-regulate niya yung mood. Kasi dito sa substantia nigra, dito napoproduce yung ating neurotransmitter called dopamine. Last division ng ating brain is yung hindbrain or rhombencephalon. Meron siyang dalawang subregions. Ito yung metencephalon at saka myelencephalon. Si metencephalon yung upper region ng ating hindbrain and contains the pons and cerebellum. Dito located yung trigeminal, abducent, facial, and vestibulocochlear nerves. Ito yung mga cranial nerves natin na 5, 6, 7, 8. Si myelencephalon naman is yung ating lower region ng ating hindbrain, located below the metencephalon and above the spinal cord. Dito naman located si glossopharyngeal, vagus, accessory, and hypoglossal nerves. Ito yung mga cranial nerves natin na 9, 10, 11, 12. Dito sa myelencephalon, makikita natin sa medulla oblongata. Ito yung nagre-relay ng motor and sensory signals between the spinal cord and higher brain regions. Tumutulong din siya para ma-regulate yung mga autonomic functions na nangyayari sa ating katawan, gaya ng breathing, yung heart rate, yung pagsaswallow mo, yung sneezing, digestion, and other autonomic functions. Dito na guys, nagtatapos ang review natin about sa 3 divisions ng ating brain at sana po may mga natutunan po tayo. Kahit yung pinakamalaking division lang maalala natin, which is our forebrain, at saka yung mga melatonin, ganon, dopamine, hypothalamus, mga ganon, okay na yan. Basta sana may na-sink in sa mga isip natin. And of course, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and comment nyo lang dyan below kung ano pa yung gusto nyong topic natin about anatomy. Thank you for watching guys. Till next time. Bye-bye!